Eto na, naglabas ng panibagong hatol kay Sara Duterte ang Korte Suprema tungkol dito sa impeachment na dapat baliktarin ang unang desisyon. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, napakainit nitong ating pag-uusapan sapagkat sa bisa ho at sa tindi ng inyong mga public opinion at pag-iingay ng taong bayan ay bigla hong naglabas ng panibagong desisyon itong Korte Suprema tungkol dito sa impeachment. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan hanggang dulo. Dahil dito ho ang kasagutan. Ito na ang kasagutan sa inyong mga katanungan kung ano na ang mangyayari tungkol dito sa impeachment laban ho kay Sara Maupusit. Tuluyan na ba itong binaliktad ng Korte Suprema ang hatol? Ay unang hatol ho ay unconstitutional. Ngayon, ano ang hatol ho? Ito, nako, ay marami namang iiyak dito na mga didilis. Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Yan, nandiyan ho, ang ipapakita muna natin ay larawan nitong si Sara Maupusit. Nandiyan po sa screen. Nakalagay ay BP Sara Torion, pinakukomento ng Supreme Court sa apela sa impeachment. Ayun. Mayroon namang umuusok at mayroon na namang pag-uusapan tungkol dito sa apela. Ano po ang complete details dito? Mga kaibigan, apela ba? Ba't may sinasabing apela, di ba? Babasahin ko po. Pinasasagot sina BP Sara at Torion. Ang sabi ho ng korte ay sumagot si Sara Duterte. Ay akala ko ba? Kaya sabi ko nga, mga kaibigan, ang kabilang panig na itong si Bato ay napakayabang ho diyan sa kung ang mga galawan ngayon, dahil pinagmamalaki niya na kahit hindi daw po siya abogado ay marunong rumespito sa utos ng korte. Nako, nambubudol ka na naman. At dapat daw sumunod sa utos ng korte dahil ang impeachment daw, ang paniniwala ni Bato ay talagang dismiss na. Ay ito ho, ito ba to? Pakinggan nyo at ang mga didishit. Pinakukomento ng Korte Suprema ang petitioner na sina Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torion sa motion o reconsideration na inihain ng Kamara sa desisyon na ideklarang labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban sa BC. Umepekto na ho. Dahil ang Kamara ay nagkaroon po ng motion at doon nakalakip sa motion ay nagkaroon ng pagkakamali sa hatol kay Sara Duterte. Kaya't pinababaliktad ang hatol na unconstitutional. Ano ba ang kabaliktaran ng unconstitutional? Siyempre, constitutional. Hindi nalabag. Ngayon ho, ano ang mangyayari dito? Mga kaibigan, babasahin ko pa. May 10 araw ang BC at si Torion na magsumiti ng kanilang sagot. Sara Maupusit, Sara Duterte, at ang kampo ng mga DD-ship. Sabi nyo ay galangin ang respeto ang desisyon ng Korte Suprema. So gumalaw kayo nang naaayon sa utos ng Korte Suprema na sumunod kayo sa mga komento. Ay ano naman ang ikukomento dito, mga kaibigan? Usapang komento muna. Alam niyo, kahit sa aking sariling pananaw, kung magbabase tayo sa desisyon na ikinalat, pinakita, inexplain sa malaking stream media, ay naiintindihan po natin doon kung bakit nagkamali.
ang Supreme Court. Mga kaibigan, maliwanag po doon, hindi ko na iisa-isahin. Ngayon ho, ay ano naman ang magiging sagot nitong si Sara Duterte? Titingnan nga natin kung anong komento nito at ang kampo nito yun. Mag-iimbento na naman ito ng mga sagot. But anyway, dapat naman ho, sana ay maging patas dito ang Supreme Court na kung ang mga komento nitong si Sara Duterte ay magkaroon ng anumang komento, dapat naman ay mayroong batayan. But anyway, abangan po natin yan. Kasi pag nagkomento ito, mahilig mag-imbento ng mga salita. Ay yung Kamara ho, nagmosyon na talagang nagkamali sila at may record sila, mga kaibigan, na pinakita. Yung sa napakaraming pahina ay nireview ng Kamara at pinagtagpi-tagpi, ay maliwanag yung paliwanag ng Supreme Court do sa 1-year bar rule. Ay wala namang naganap na ganun at may dokumentong hawak ang Kamara. Ano ang kahinat nito? Kahinat na nito. Ito ba'y tuluyan ang babalik ta rin? Mga kaibigan, ang unang hatol? Ito pa. At babasahin ko. Natanggap na rin ng korte ang mosyong inihain na akbayan Representative Percy Sindanya, pero wala pang desisyon ang maestrado. Ito pa. Matatandang idineklarang unconstitutional ng korte ang impeachment complaint dahil sa paglabag ng 1-year ban at due process requirements, nakasad na immediately executory ang desisyon. Mga kaibigan, na ito ho, napakaliwanag at pinakita ko po sa screen. Abangan po natin at kabang-abang dahil bukas ay magkakaroon ng desisyon di umano. Ang sabi ng Senado, April 6 bukas, April 6 ay hahatulan ng Senado ang impeachment sa pamamagitan ng kanilang sariling pananaw, not according to the Constitution. Huwag na po tayong umasa dito sa Senado na magkakaroon po dito ng patas na paghatol kay Sara Duterte, bagkus ang ipaglalaban po nila ay karapatan ni Sara Duterte. Hindi po sila titingin sa matitibay na ebidensya. At mga kaibigan, ang abangan po natin dito bukas kung ano ang mangyayari. At siyempre, dito sa komento, after po ng komento ni Sara Duterte na hinihingi po ng Korte Suprema, ano ho ang gagawing panibagong hatol na naman dito ng Korte Suprema? Ito ba ay tuluyang i-dismiss o ito ba ay babalik ta rin ang hatol? Mga kaibigan, yan po at marami ang kabang-abang. Sanlay ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Pala pa kayo.